Wala namang problema sa kanya. Ang isa lang na hindi ko nagustuhan, Ma'am Amy, Senator, pasensya na po. Pero ang isa lang na hindi maganda, kung alam nyo man po na may pisyo ang ating Pangulo o yung kapatid nyo na ganon, dapat naman po hindi nyo na pinus na tumakbo siya ng Pangulo. Pagtaas ng bayarin ng tubig, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng bigas, yan ang unahin ninyong solusyonan. Gawan nyo ng solusyon kung paano mapapagaang ang buhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Wala kaming mapapala sa mga Senate investigation ninyo. Yan ay pagsasayang lang ng pondo ng bayan at pagsasayang ng mga oras ng mga mamamayang Pilipino. Sana tugunan nyo ang tunay na suliranin ng bansang Pilipinas. Huwag kayong pumukus kay Ma'am VP Sara Duterte. Ngayon, okay, gusto nyong imbestigahan ang budget ng OBP. Imbestigahan din kayong lahat na may mga pondo. Lahat kayo sumalang sa investigasyon, transparency tayo. Huwag yung si Ma'am Sara lang ang binabanatan nyo. Bakit? Kayo may mga pondo rin Imbestigahan nyo mga sarili nyo. Okay sir, proceed tayo doon sa ngayon kasi yung mga dating kalaban sa politika ni Bongbong Marcos like sila Pacquiao, sila Tolentino, naging kakampi na ngayon. Praise na praise pa 2 years ago nung sila'y nagbanatan. Ni Bongbong Marcos na ngayon. Di ba si Pacquiao inendorso na ni Bongbong Marcos bilang senador this coming election 2025. Ano pong nakikita mo dito? Ang nakikita ko dyan, mga mangga. Mga mangga sila. Mga manggagamit. Iipin nyo. Kasi talaga namang yamado ka kapag nasa administrasyon ka. Yamado ka dahil meron niyang political mechanism. Nasa kanila ang posisyon. Nasa kanila ang power. Nasa kanila ang pera. Nasa kanila ang pondo. Kaya nasa administrasyon sila ngayon. Pero wag nilang i-underestimate ang sentimiento ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil ang boto ng mamayang Pilipino nandun pa rin sa tunay na may serbisyo para sa tao, hindi para sa pansarili lamang. Kaya yung mga yan, nasa administrasyon ngayon, dahil iniisip nila, lamang na lamang sila, nasa administrasyon Siyempre, nasa kanila ang power. Nasa kanila ang koneksyon. Nasa kanila ang pondo. Magagawa nila lahat ng gusto nila na mobilization ng mga pangangampanya dahil nasa administrasyon sila. Pero hindi nila iniisip ang tunay na problema. Hindi nila iniisip ang tunay na puso ng mga mamamayang Pilipino. Matalino na po ang mga mamamayang Pilipino. Huwag nyo lang gamitin ng smart magic. Huwag nyo lang gamitin ng pandaraya. Hindi na kayo mananalo. Tandaan nyo yan. Pero pag kayo nandaya, alam ng Diyos yan. Pero sana naman, maging parehas ang labanan sa eleksyon na to. Kasi hanggat merong smart magic, wala pa rin tamang politiko na uupo sa gobyerno. Mananalo pa rin dyan ang mga artistang hilaw. Mananalo pa rin dyan yung mga walang nagawa sa pamamahala. Kasi nga, may smart magic. Kaya para sa akin, abolish muna yung smart magic na yan. Sakali man dumating ang panahon ng pag-eleksyon. Yung walang kabuhay-buhay na pamamahala, yun ang nilalabanan natin. Nilalabanan natin dito yung kahirapan. Yung pagbabago sana na hinahangad nating lahat. Yun ang nilalabanan natin. Wala akong personal na galit dyan sa Pangulong BBM na yan. Kaya lang, hindi niya tinutupad ang pangako niya, hindi niya ginaganap yung mandato niya, talagang magre-react tayo dahil para tayo sa pagbabago at para tayo sa mamayan at sa bansa natin. Yun ang hinihingi ng mga mamayan. Ang pagbabago ng antas ng ating mga pamumuhay. Yung magandang pamamahala, hindi yung pangungurakot ang inuuna. Ngayon, puro sila nakapokus sa budget Isa pa nga yan may suggestion nga ako dyan sa budget na yan Dapat personal kong sasabihin, akin sana yun Yung kaso sasabihin ko na ngayon tungkol dyan sa budget. Proposal ko lang para sa budget. Lahat ng mga departamento na yan, mga senator na yan, mga congressman na yan, kung bibigyan man ng budget yan, dapat bago magbigay ng budget, yung meron ng project. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, kapag meron kang project, doon pa lang magkakaroon ng budget. Ang ngayon kasing sistema natin, binibigyan na kagad sila ng mga budget
even without proposal of budget, project. Ibig sabihin, halimbawa, bibigyan na to ng budget, pero wala pa namang proposal project kung ano. Basta ikaw meron kang 20 billion para sa project mo. Anong project yon? Wala pa, di ba? Pero meron na kagad naka-release. Kaya ang dapat dyan, bago bigyan ng budget, may project muna. Di ba? Para magamit talaga yung pera, yung budget, sa proyekto. Hindi, may budget, wala pa namang project. Kaya yung minsan, ghost project ang nangyayari. Lumabas ang budget, pero walang project. Get or no get? Okay sir, bilang ho kayo, isa po kayong dating loyalista, yan po sa inyo. Hindi na ako loyalista ngayon ha. Dati. Okay, ano yung opinion niyo po patungkol po kay Amy Marcos? Nasabi niya, kaibigan niya yung mga Duterte, what is your opinion? Or yung inyong pahayag about dyan? Si Ma'am Amy, okay naman sana si Ma'am Amy, wala namang problema sa kanya. Ang isa lang na hindi ko nagustuhan, Ma'am Amy, Senator, pasensya na po. Pero ang isa lang na hindi maganda, kung alam nyo man po na may pisyo ang ating Pangulo o yung kapatid nyo na ganon, dapat naman po hindi nyo na pinus na tumakbo siya ng Pangulo. Nakita nyo resulta, nagkakagulo-gulo tayo ngayon. Kaya lagi yan, sa kapakanan ng bayan at pamayan. Hindi po nakasalalay yan sa kinang ng pera. Dahil kung dyan po nakasalalay, walang mangyayari sa bansa natin. Kailangan maging makatarungan tayo, hindi sa pansarili nating kapakanan. Dapat ang iniisip natin in general concern. Ang concern ng buong bansa at ng mga mamayang Pilipino. Huwag yung sarili lang natin. Makakatanggap nga ako ng 1 milyon, pero lulubog naman yung buong Pilipinas. Nasaan ka? Kawawa. Kaya hindi tayo pera-pera pagdating sa boto. Ngayon, kung gusto nyo namang makipaglaro, tanggapin nyo ang pera, sundin nyo ang puso. Yun. Prinsipyo po yun. Hindi ko po sinasabing gawin nyo. Nasa sa inyo na po yan kung sino ang gusto nyo. Pero hindi po kasi ako pwedeng magsabi dahil po baka maraming sumunod